So yun mga idol, so magandang araw sa inyong lahat mga idol. Sa panibagong araw, panibagong video na naman po tayo ngayon mga idol. So ngayon mga idol, unbox tayo nito mga idol. Kung nakita nyo sa last video natin, yung shooting competition mga idol is na-receive na natin ito doon mga idol sa event. So ngayon i-unbox natin ito mga idol para makita nyo din yung unit na nabuo dito. Tapos yung mga plano natin kung ano ang naisip ko dito kaya pinagawa natin. And then dito din sa video mga idol is i-share ko din sa inyo yung natuklasan ko or parang na nakuha ko sa event kaya hindi ako tumatama na maganda. Naririnig kasi, naririnig din ng iba yung nagiging effect niya mga idol. So, ngayon titingnan natin yon dito sa video, maybe sa last video titingnan natin yon kung ano nga ba yung naging cause na yon para sa mga armscore user dyan is ma-prevent yung ganong klaseng problema mga idol. So, and thank you pala kay Sir Raven 2000 sa pag-sponsor sa atin ng Sidecam mga idol. So thank you. So maraming salamat po. At this week mga idol is yun ang kakalikutin natin para sa mga susunod nating video. Sana by this weekend mga idol is yun ang magagamit natin sa mga future hunting videos natin mga idol para maganda yung kuha nyo. So, maganda yung kuha natin. So, ito nga pala yung, ito pa, share ko din. Thank you kay Sir Papa Kid. So, Chris Papa Kid sa mga namimili dyan ng mga patoka or mga item ni Sir Chris Papa Kid. Nag-sponsor po siya sa palaro namin kahapon. So, ito yung binigay ni Sir Papa Kid. Napakagandang cup, mga idol. Yan, hunting cup. So, napakaganda niya, mga idol. Ang texture ng cloth, ang ganda. Kaysa dito mga idol, ito, nabili ko to sa Lazada. 107 something, ganun lang. Pero iba. Ito medyo smooth, tsaka napakaganda. So yun. Thank you, Sir Chris Papakid. At sa sponsor ng event, sa mga sponsors ng event, mga idol. So thank you. Thank you po. Yan. Tapos ito yung nasungkit natin, mga idol. Yan. Ayun, lumalabo. Yan. So ito yung nasungkit natin, mga idol. Wala naman dito naka-indicate kung saan ka nanalo. Pero ito mga idol, nakuha natin second place tayo sa speed shooting mga idol. So siguro nakita nyo yung video namin ng Battle of Champion or Battle of Time mga idol. Is nakuha natin kasi doon mga idol sa time natin is 1 minute and 35 seconds sa speed shooting. So marami tayong naging errors doon. So anyways, good pa din. Enjoy pa rin yung laro mga idol. So, sa mga nakaka-experience ng mga palaro dyan, alam nyo na nakaka-addict talaga. Napakasarap. So, ayun mga idol. Unboxing na tayo. Ito, buksan na natin to mga idol. Tignan natin kung ano naman. Ayan mga idol. Ayun. So, ito na siya mga idol. Ayan yung unit. Ayun, saktong sayan mga idol. So, inalis ko, auto flicker pala yun. So, yan. So, ito mga idol, kung nakikita nyo, medyo mataas talaga siya dito. So, abang kasi to mga idol sa 0.5 liters na tank mga idol. Yan o. Ito yung pinaka gusto kong part. Kasi ito mga idol, ito yung pagpapatungan natin ng ating Picatinny rail para kung i-design natin to ng bullpup mga idol. So, hindi ata to nakakabit dito sa offset. So, siguro gawin ko ng paraan para maisalpak natin yan dyan. Or baka as in, palagyan ko dito ng hinang. Dito sa gilid mga idol para hindi siya matanggal dyan. Pero ox naman yan. Kasi ito, nakita nyo to mga screw mga idol. Kabilaan niya. Yan o. Kaya napakahigpit yan dyan sa barrel natin. So, yung barrel natin meron na din siyang suppressor. So, ito dati na to. Ayan. Ito yung bagong swing. Tingnan natin yung swing. So, kupa pa rin siya mga idol. Pero yung sabi sa atin ni Sir Regine is pag naka-open daw to mga idols na kupa ay na swing natin is hindi ito pumuputok. Hindi ko lang alam. Tapos pinagawan din natin ng bagong valve. So, may laman to eh. May 1,000 PSI pa to mga idol. So, puputok to mga idol. Pwede natin itong hampasin. Subukan natin mga idol. Ito mga idol. Napakahina lang. 1,000 PSI mga idol. Try natin to kapag naka-open. Ayan. Walang putok mga idol. So hindi lilipad yung ating kupa.
or eto, oo, yung kupa dyan. Yan, hindi lilipad yan. So, napakaganda. Ano, wala. Dito lang siya naputok sa ano. May puputok man pero hindi siya ganun, hindi gaano. Unlike sa lumalabas dito sa barrel niya. Kinabit na niya lahat para makakita niya. Tapos naligtest na din. Wala na. So, kailangan lang natin dito is, ito, ang ganda. Hindi ko alam kung paano ko to may bullpup, mga idol. Kasi kung ganito to bullpup, ang lapit nito. So, medyo pangit siguro yung idea ko. Pero anyways, pwede ka to bawasan, mga idol. Pwede natin to pabawasan sa machine shop. So, pwede natin to patabas yung sobra kasi baka mali yung ating design. Kasi pwede ko to gawin sa hindi bullpup. Paiksi lang. Iaabante natin yung scope, pero hindi siya ganun ka-bullpup. Pwede siya ganun. So, para at least nandito pa rin tayo, sa likod lang. So, okay lang. Ayan, mga idol. Subukan natin kung ano magagawa natin dito sa mga ilang videos natin na gagawin. Ayan. Thank you, mga idol. At thank you kay Sir Regine sa mga gusto magpagawa ng ganito, mga idol, kay Sir Regine. So, yan, dyan po yung link niya sa baba, mga idol, para makakontact niyo siya. At gumagawa siya ito, katulad nito. Napakaganda nito. At ito. So, offset din. Marami si Sir Regine. Silencer. Gumagawa din si Sir Regine ng silencer. At marami pang iba, mga idol. So, stay tuned. Ngayon naman, mga idol, ipapakita natin yung ating upgrade na ginawa. O hindi naman upgrade. Yung ginawa natin para sa speed shooting. At para hindi tayo nakakalasan. Kasi, yung last event natin, mga idol, is kung napansin nyo, although second naman tayo doon, pero yung nangyayari kasi, pumuputok lang to bigla. Kasi itong trigger, hindi masyadong nakapit dun sa hammer. So, ang ginawa ko, ito mga idol, yan. Dinagyan ko lang dito ng acetal sa spring kasi napakalambot talaga nito yan. Napakalambot yan. Tapos yung modification natin dito sa trigger para makalabit ito, nakikita nyo itong butas. Yan. Diyan ko sinasabit itong rod, mga idol. Itong rod, dito ko sinakasabit yan dyan. So, pag hinihila natin yan, mga idol, yan. Ganun lang, kasimple. Yung ating trigger mechanism, mga idol. Binutas ko lang to. Tapos, effective naman, mga idol. Tapos, yung isa ko pang napansin dito, mga idol, kung nakikita nyo dito, kung alam nyo yan, dyan sa loob, yung sinasabitan nitong, yung sa hammer. Yan. Yung nangyayari dyan, mga idol, is parang tumagos yan, mga idol, dun sa hammer. So, sumasabit siya dun sa ating hammer spring. So, ang nangyayari, pag pumuputok tayo, hindi ganun kaganda yung bigwas ng spring natin dahil nakasabit siya dun sa screw. So, ang gagawin ko dito is babawasan ko lang ng kaunti yun para at least hindi na siya sumabit, mga idol. Or siguro baka bilugin ko lang ng konti. Kasi kaunting-kaunti lang naman yun. Kaso, yun ang isang cause kung bakit hindi ka tatama ng maganda. Kasi hindi na siya pantay. Yung parang nakokontrol na niya yung bigwas ng inyong hammer, mga idol. So, yan. Sa mga nagko-convert dyan ng arms core, isa na namang tips yan na pwede nyong makuha. Kung naalala yung mga idol kasi, yung spring natin is ang sa payong. So, sa mga gumagamit ng spring ng payong, mga idol, alam nyo, mas mataba yun sa original na spring ng arms core. Pero, kailangan mo siyang palakihan yung inyong hammer. Yung butas ng hammer nyo para makapasok yung spring. Para hindi siya magaspang. So, nangyari, binutas natin to. Pinalaki natin. So, anong nangyari din, parang bumaba din yung ating, lumabas din yung ating screw, mga idol. So, anyways, madali lang naman tong diskarte, mga idol. Grinder lang dun sa screw and okay na to. Tapos, nagkaroon tayo, mga idol, ng rake grip. Yan. Ito, mayroon tong tape kasi ito yung gauge natin para hindi alam natin kung lumalagpas siya o hindi dun sa setup rake natin. So, ngayon, mga inilist ko kasi yan. At ginamit natin is umakyat na siya. Yung gamit natin is 115. Ngayon, mga idol, 225 bars yung ating rake.
output mga idol. Pag pinutok ko to mga idol, babalik to sa ano. Ayan, 115. Pero nagre-reg creep siya. Although matagal siya mga idol, nag-stack up naman siya. Kanina ko to pinutok na, kasi napansin ko kanina lang. So pinutok ko to kanina na siguro mga around 9. So although matagal naman kasi alas 12 na. Pero ganoon pa rin, umaakyat siya. So meron siyang regulator creep mga idol. So kailangan kong baklasin to lahat. So although okay lang, repair na lang natin ulit ito mga idol. Thank you sa inyong lahat mga idol. Sana po ay may natutunan kayo dito sa ating counting sharing lang mga idol sa mga armscrew unit dyan at sa Nimrod. So sa mga Nimrod na gumagamit ng Nimrod mga idol, baka pwede nyo ako bigyan ng tips mga idol. Ito mga idol, hindi ito threaded valve. Pero meron ditong, alam ko meron ditong parang screw na nakakalang dito sa valve para hindi umurong mga idol. So sa mga Nimrod user dyan, mga idol, Nimrod ito. So sa mga Nimrod users dyan, mga idol, pakibigyan naman ako ng tip kung ano ang mainam magandang gawin dito, mga idol. So para malaman natin yung kagandahan nito. So ayan, mga idol. Pero ayan o. Dalawa na ang unit natin, mga idol. Buo na siya. Nako. Mas mahaba pa rin yung arms ko. Bullpup na to mga idol, pero mas mahaba pa rin siya dito. Kaya pag naging bullpup natin to mga idol, palagay ko mas gaganda to. So yan, siguro ang gagawin natin dito pag naging bullpup natin is puputulan talaga natin ito. Then gagawin natin talaga dito yung ating trigger mechanism sa ilalim ng tank. Kung may plenum to, may power plenum, mas mauurong sana natin mga idol. Kasi kasya naman siya, may power plenum plus suppressor mga idol, isasakto yan dito, yung tank natin. So pag malaki na yung tank natin, iiksi pa yan. So halos parehas lang din. Pero at least with added pressure and power ka na kasi meron na tayong power plenum yan. So siguro yun ang next project natin, palagyan natin ng power plenum. Napakaganda, napaka-sturdy mga idol. So yan. Babaklasin ko pa ito, titingnan ko dito yung o-ring kung saan nakalagay. Kasi para alam natin kung paano natin ma-modified yung ating offset. Kasi gusto ko pa to lagyan ng screw dito. Or titingnan ko din kung gaano kalalim yung kanyang thread. Para alam natin yung safety natin. So sa mga nagko-convert ng PCP dyan mga idol, isalamin nyo po yung inyong safety muna bago kayo gawit nito. So alamin nyo muna yung mga parts ng inyong unit at kung paano nyo gagawin yan at paano nyo mape-prevent yung gano'n is alamin nyo muna. Ito. So yun, update tayo mga idol. So tinanggal na natin. Ito yung offset. So yun, meron din tayo mga linagyan na sukat kung nakikita nyo yung mga makintab na yan. So ito mga idol na block na to is ibig sabihin solid ito. Walang butas. So nasukat ko na yan dito. Tsaka itong offset. So itong area na to. Yan. So pwede natin dyan lagyan ng screw in case. So ito yung area na meron tayong screw. Ito namang ilagyan ko dito linya is pwede natin itong tapasin mga idol. Para dito sa offset. Ay sa dito. Kasi yung yan sakto yan pero yung gagamitin nating bar is mas malaki doon. So babangga yan dito. So sinukat ko siya. Ito yung pwede natin tapasin o pwede pa natin ito laki-lakihan. Para sigurado tayong hindi babangga yung gauge niya mga idol. Tapos ito namang silalim mga idol, isatabasin natin to kasi nasobrahan ata yung pahaba natin. Ito sinubukan ko kung kaya ko tirahin ng lagaring bakal. So yan. So pwede. So lalagarin ko to mga idol. Tsaka ito. Tsatsagaan ko yan. So dito naman tayo sa barrel. So ito yung pinagawa natin lalagyan ng scope. So yan meron din siyang mga markings. Kung makikita nyo, itong maliliit na to mga idol dyan. Yung gagawin natin lalagyan ng screw. Ito sana, kaso dalawa lang. So may nainam ko 3 mga idol na screw. Paglalagyan nito picket tini. Ito. So ito din meron din tong butas. Yan. Ito, 3. Yan o. Nakikita naman eh. Ito. Yan. So meron din dyan. Same yung mga ano yan. Yung sukat niyan mga idol. Yan. Ganyan yan. So, eto mga idol,
pabugsok na ito. So sinukat ko ito mga idol, mas mababa ito kaysa dito. So ibig sabihin mga idol, naka bent na to, ganyan. So hindi na siya nakayuko na, kumbaga nakayuko na yung scope dyan mga idol pag kinabit mo. So inisip ko sana pantayin yan, kaso minainam ko na wag na lang kasi baka magamit natin. So kung halimbawa hindi natin nagustuhan, pwede kayong pantayin kasi napakaiksi lang yan mga idol. Yan. Ganyan yung awang lang niya, nakikita niyo. Napakaliit lang. So kayang-kaya ng scope natin habulin mga idol. So walang problema tayo dyan. So eto din, na-balance ko na ito. Yan, na-align ko na ito mga idol. Yan, nakita rin yung gitna. Yan ang center na yan mga idol. Center ng barrel, center ng lock. So nakalock na to. Napakaigpit. So gagawin ko dito ng butas ditong isa. Natatagos dito sa barrel. Nakakapit parang ganito. Pero mababaw lang. Para in case man na alisin natin to at bubutas na tayo, is meron tayong guide na dapat doon siya papasok o doon siya tatapat mga idol sa markings na yan. So para hindi na tayo magbabubble level ulit at magle-level ulit. So uunahin ko tong tirahin na merong barrel. So yan. So ito naman mga idol, ito yung gagawin natin sa Picatinny just in case kung gagamitin natin yung ating bipod dito. Yan, lalagyan natin yan dito. Yan. So pag naputol na to, lalagyan ko to ng screw para makapatong to. Although meron to mga idol na ito, aalisin na lang natin yan. Tsaka bubutasan natin to ng panibagong butas niya dito. Siguro ikakat ko na lang yan mga idol kasi bubutasan na lang naman natin. So aalisin ko rin lang naman itong butas na to. Hindi ko gagamitin yan, mapakalalim yan. So alanganin naman kung yung dalawa yung gamitin ko, hindi kasya. So talagang magbubutas tayo ng panibago at iba. Tapos yung pag magpapalaki nito mga idol na butas, dadali na lang natin to sa machine shop. Kasi doon meron doon drill bit na malaki. So yung mga maliliit sa atin, kaya na natin yan siguro. Sana hindi magkamali yung ating gawa mga idol. Yan. Ito kasi sakto to dito. Yan. Yan. Pero hindi natin to gagamitin. Sige mga idol, stay tuned lang. Try natin to. Yun na nga mga idol, so medyo tapos na tayo. So stuck na lang talaga yung kulang ko siguro. So ito papakita ko sa inyo mga idol yung nagawa natin. So ito. So nabutasan na natin yan dito. So ito yung lalagyan ng scope rate. Yan. Ito mga butas na talaga yan. So nilagay yan sa regine para kumapit dito. Pero naglagay pa rin tayo dito mga idol ng thread na screw para sigurado tayong hindi siya gagalaw dun sa pinagsiruan natin. Kasi sinukat natin to, siniro natin to na gamit yung caliper mga idol para hindi siya gagalaw or wala tayong scope cut. Pero sigurado ako mayroon tong scope cut mga idol kasi syempre ginawa lang natin to. Pero ang alam ko dito is kaya natin habulin ng ating scope. So hindi yan grabing scope cut mga idol. So eto mga idol naman is pinagawa natin to sa machine shop yan. Ito abang to mga idol para sa hindi bullpup design, ito naka bullpup design. So ito ilalagay natin dito. Ganyan yan. Baliktad. Yan. So ito yung receiver. So ito yung scope. Kung nakikita niyo mga idol, medyo mababa dito sa unahan. So hopefully mga idol is sturdy dito. So malalaman natin ngayon pag sturdy dito. Kung hindi mga idol, alam natin kung anong remedyo natin. So bubuhin natin to ngayon mga idol. Papakita ko sa inyo yung kubuhan nito. So yan. So ito sturdy na talaga yan, hindi yan nagalaw. So okay, mandang. Ito naman yung sa ilalim natin. Lalagyan ng bipod. So ginawa natin dito ito binawasan natin yung ating receiver ng 13mm. Then tinabasan na rin natin to mga idol kasi para sa mas malaking gauge. So ito may butas na yan, so sakto na yan dito. So hopefully samakto. So ayan, ikakabit natin to lahat mga idol dito sa unit. So ito mga idol, ito yung unit natin na pinutol ko muna kasi wala naman to pupunta na ng wood.
So, pinutol ko na. So, ayan. Medyo na sobran yung pagkaputol natin. Pero okay lang. Gagawa naman natin to ng stock kasi hindi ito yung gagamitin nating trigger mga idol. Hindi ito. Yung gagamitin natin is yung binigay sa atin ni Sir Butch Mesa. Temporary lang to mga idol para maikalabit ko lang. So, anyways, buuhin ko lang at para makita ko rin yung design mga idol ng gagawin nating bullpup kung medyo maganda. So, tingnan natin mga idol. So, ito, simulan natin dito sa ating tank, saka dito sa ating offset. Linisan ko lang para sigurado tayong walang mga aluminum. Sakto sa pagkagawa nito ni Sir Regid. Pasinger. Para malis yung pwedeng mga dumi sa loob. So, meron naman to 1,000 PSI lang. Tapos, dito naman, sabit natin ito dito. Ang isa pang dito is medyo, yan may play dito, banda. Pag hindi mo pa siya nahihigpitan, dapat pala inuna ko to dito kaysa sa kaso kailangan kong pasingawin kasi. So, babaklasin ko rin naman to kasi papakita ko lang sa inyo mga idol yung magiging hitsura. Papalitan ko to ng mga orig. Isa pang ikot. Yeah. Ayun. Yan sakto yan. So, alam pa. Okay. Ito naman, dito. So, meron tayo dito mga screws. Saan yan? Ito. Dito. At tayo ng wrench. Tulungan nyo ang mga idol magbuo ng ang tawag nito ng bullpup. Tayo na din ang naglagay ng mga thread dito mga idol. So, yung hindi ko lang kaya dito gawin mga idol is yung pagbutas dito sa mga Picatinny. Kasi yan. So, may mga railings yan. So, hindi natin kaya masyadong magalaw. Ayan Ayan. Isa. Down. Kapit natin tong. Ayan na. Down. Barrel. Ayan. So, ito naman. Sakto. Dito yung gagamitin natin ito ang mga itim. Hopefully, sakto yung pagka-drill kasi masyadong mahaba yung screw. Ayun. Parang tatago siya dun sa barrel. Wait lang, medyo parang dito. Okay. Tingnan ko lang kung ito.
Okay, medyo lihis yung sa gitna. Pero okay lang, buti tatlo. Hindi ko naipitan yung barrel kasi gumagalaw yung barrel kasi hindi pa dito naipitan dito sa loob dito. So ayan, kabit natin yung scope. Yan. Pangit no. Kasi full pop to mga idol. So ayan siya. So dito tayo isilip. Magkataon sakto. Ayan. Ang bigat. Idol. Yan na nga mga idol, ito na. Yan. Parang pilot gun lang. Hindi ko pa alam yung gandang gagawin dito mga idol. Pero ganito kasi yung unang kong design na gusto kong mangyari. Ito, abang ito sa bullpup. Pag gawin natin ganitong mahaba siya or standard, pwede ko ito mga idol balik ta rin o iurong dito or dito tayo maglalagay ng scope. Pwede yon. Ito naman, pag ganito design, itong sa scope is sa bullpup yan. So, dito naman sa ilalim mga idol, ito, kung halimbawa mahaba yung gagamitin natin, pwede natin itong lagyan ng Picatinny at ipasok natin dito yung wood. So, pag gagawa tayo ng kulata, nasa loob na itong offset, tapos lalabas itong Picatinny para makabitan natin ng bike pad. So, ito mga abang mga idol, puputulin na natin yan dito. So, dalawang purpose nito mga idol, hindi lang pang bullpup, hindi lang pang standard. Dalawa. So, pwede sa standard pala, pwede sa standard, pwede sa bullpup. So, pwede ko to iurong. Kung napapansin nyo, ito mahaba to. Pag baliktad ko to mga idol, pag baliktad ko yan, ito mga idol, papasok yan dito. Tapos, ito mga idol, pwede natin yan iurong hanggang dito. So, na-adjust ito mga idol, naka 0-0 yan. So, pwede natin yung ma-adjust. Pero sigurado ako mag-iiba lagi yung 0 pag ganun. So, hindi ito nikakabit natin dito yung scope. Yung dati nating discovery na scope, mga idol, yung kakabit natin. At ito mga idol is nakadial ito para dun sa isa. So, hindi muna natin yung paglalaroan. Napaka-sturdy. Medyo gumalaw pa to mga idol kasi hindi nga ito nakalak. So, yung nagagalaw, akala ko kanina, ito. Yung nagagalaw pala yung buong barrel. So, yan. Buong barrel yan mga idol. Napaka-sturdy. Ito medyo may play pa din. Pero madali na lang to mga idol. Buo na. Makikita na natin yung in the future. So kailangan ko na lang ng kahoy mga idol. Kahoy pang kulata. So hopefully malaki. Kasi para makagawa tayo ng pang mahaba. Ang gusto ko pag mahaba mga idol, retractable. So retractable or folding para sa standard design o tactical. Para stable yung mahaba ko. Tapos kung maiksi mga idol, para makagawa din tayo ng maiksi. Kung maiksi, madali-dali yung maiksi mga idol. Yung kahoy kasi namin dito mga kukulumber lang. Tapos kung meron man, mahogany. Tapos ano yan? 2x4. Dos 4x4 mga idol. Bitin yan. So kailangan natin ng at least sukatin ko nga itong tangke natin. Kasi kakainin natin itong tank eh. So, yung tank. So, at least kailangan natin ng tres, mga idol. 3 inches by 8. 3 by 8. Yeah. 3 by 8 by, sabi sa akin, by 24 daw. 3 by 8 by something, mga idol. So, maraming salamat sa inyo panonood, mga idol. Ito na yung bago nating laruan sa susunod. So, hopefully, mabuo agad natin ito, mga idol, at mapaganda. Ito actually, pwede na itong pumutok. Pwede na itong pwede na itong paglaruan mga idol sa design pa lang na ito. Pwede na itong mag-hunting mga idol sa design pa lang na ito. Pero hindi ko pa ito ilalabas mga idol siguro
kapag may kahoy na tayo. Tapos gawa ulit tayo ng video kung anong design doon o anong napili nating magandang hugis ng ating unit mga idol na ipapasukan niya sa kahoy. So, maraming salamat sa inyong panonood mga idol. Hanggang dito lang. Take care. God bless. Peace out. Bagong putyo-putyo na laruan natin. Pwede na yan mga idol. Siya nga pala. Ito mga idol. Yung chamber natin. Hindi pwede yung Astro. Lusot. So maluwag. Maluwag sa Astro. Mga idol. Maluwag yung barrel natin. Unang run kan Nimrod. Standard ay stock hammer. Pababa na kasi yung laman. Nasa 1.8 na lang yung simula ko.